Sabi nila, hindi naman daw talaga nila sinasamba yung mga rebulto. Ito'y ginawa lamang nila para mas makadagdag sa kanilang pananampalataya. Kumbaga, mas feel nila kapag may nakikita silang mga ganitong imahen. So, hindi naman daw sinasamba. So, ibig sabihin, okay lang ang gumawa ng rebulto o imahen ng Diyos. Na sinasabi nga natin, itong mga rebulto ay hindi naman Diyos at ito'y Diyos-Diyosan. So ngayon, sagutin po natin yung mga sinasabi nilang ganito, pero ang sasabihin ko po ay ayon sa Biblia at hindi po ayon sa sarili kong sinabi. So pakinggan po natin yung sinasabi ng Biblia sa Isaiah chapter 44, verse 9 hanggang 20. Kailangan po ninyo itong mapakinggan kasi napakaganda po nitong information. Basahin ko po. Sabi pong ganun dito, walang kwentang tao ang mga gumagawa ng mga rebultong Diyos-Diyosan. Grabe. At ang mga rebultong ito na labis nilang pinapahalagahan ay wala ring halaga. Sila rin ang makakapagpatunay na ang mga iyon ay wala rin halaga. Sapagkat ang mga iyon ay hindi nakakakita at walang nalalaman. Kaya nga napapahiya ang mga sumasamba sa mga iyon. Hangal ang taong gumagawa ng mga rebultong hindi naman napapakinabangan. Tandaan ninyo, ang lahat ng sumasamba sa mga rebulto ay mapapahiya dahil ang mga iyan ay gawa lang ng tao. Magsama-sama man sila at ako'y harapin, matatakot sila at mapapahiyari. Ang panday ay kumukuha ng kaperasong bakal at isinasalang sa baga. Pagkatapos, pupukpukin niya ito ng maso para maghugis rebulto. Nangihina siya sa gutom at halos mawalan ng malay dahil sa uhaw. Ang karpentero naman ay sumusukat ng kaputol na kahoy. Ginuguhitan niya ito ng anyo ng tao. Pagkatapos, uukit siya ng magandang larawan ng tao sa pamamagitan ng kanyang mga gamit para ilagay sa isang templo. Says church. At para may magamit siyang kahoy, pumuputol siya ng sedro, ensina o sipres na kanyang itinanim sa kagubatan. Nagtanim din siya ng puno ng abeto at sa kadidilig ng ulan ay tumubo ito. Ang ibang peraso ng kahoy ay ginagamit niyang panggatong para pampainit at panluto ng pagkain. At ang ibang peraso ng kahoy ay ginagawa niyang rebulto na niluluhuran at sinasamba. Ang ibang peraso naman ay ipinanggagatong niya at sa baga nito'y nag-iihaw siya ng karne. Pagkatapos ay kumakain at nabubusog. Nagpapainit din siya sa apoy at sinasabi niya, ang sarap ng init. At ang ibang peraso ay ginagawa niyang rebulto. At sa rebultong ito'y nananalangin siya ng ganito, iligtas mo ako, sapagkat ikaw ang aking Diyos. Hindi alam at hindi nauunawaan ng mga taong ito ang kanilang ginagawa. Tinakpan ang mga mata nila, kaya hindi sila makakita. Tinakpan din ang kanilang mga isip, kaya hindi sila makaunawa. Walang nakaisip na magsabi, ang kaputol ng kahoy ay ipinangluto ko ng pagkain, ipinangihaw ng karne, at aking kinain. Gagawin ko bang kasuklam-suklam na rebulto ang natirang kahoy? Sasambahin ko ba ang isang kaperasong kahoy? Verse 20, ang mga gumagawa nito'y parang kumain ng abo. Ang hangal niyang isip ang nagligaw sa kanya at hindi niya maililigtas ang kanyang sarili at hindi siya papayag na ang rebultong nasa kanya ay hindi Diyos. So pinapakita ng verse na ito na yung mga gumagawa ng rebulto ay isa daw taong hangal. Bago po kayo magalit sa akin, hindi po ako ang nagsabi niyan kundi yung Biblia. Gumagawa ng rebulto para sambahin. Pero yung kaperaso ng kahoy na yon ay ipinanggagatong para may makain. Tapos sasabihin mo rin sa natirang kaperasong kahoy na rebulto na sinasamba mo, iligtas mo ako. So makikita natin na yung kahoy na sinasamba ng mga tao ay inalentulan sa mga pinanggagatong pangluto. So pinapakita na kayang-kaya itong matupok ng apoy at ito'y walang kwenta. Sinabi nga sa verse 20 na ang mga taong ito ay hindi papayag na hindi kikilalaning Diyos yung mga inanyuan nila na rebulto. Ngayon, ikaw na nakikinig. Biblia po ang nagsasalita. Makinig kang mabuti. Hindi sa sinasabi ng mga religious leader o ng mga tao, kundi pakinggan mo yung mismong sinasabi ng Biblia. Kung ikaw ay dating sumasamba sa rebulto o sinusuportahan mo yung paggawa ng mga rebultong ito at nakakaramdam ka ngayon ng pagsisisi dahil alam mo sa sarili mo na nangungusap ang Diyos sa'yo na mali at kasalanan yung ginagawa mo.
Kapatid, it's never too late. Pwede pa tayo mag-repent. Pwede tayong humingi ng tawad sa Diyos. Again, John 4:24. God is spirit, so we must worship Him in spirit and in truth.